So, pag on na motor, so makikita nyo yung panel, naka-on na. So, push start natin, hindi yan mapupush start mga sir. So, ayan. Kita nyo hindi siya mag-push start, pero naka-on yung panel. So, kailangan pindutin mo muna yun. Eto, on. Pag pindot mo ng on, so yan, saka lang siya gagana. So, ayan mga sir. Nakita nyo gumagana yung motor. So, yun, plug and play lang to mga sir. Ngayon, kung sakali naman manakaw or agawin yung motor mo, lagi mong tatandaan na itong remote na to, lagi nasa katawan mo. So, in case na manakaw, bigay mo na yung motor mo. Once na umandar na yung motor mo, within 50 meters, 70 meters, hanggang 100 meter range ng ganitong remote, basta open space, no? Pwede mo na siyang patayin. So, makita nyo, papatay natin. Pop. So, ayan. So, hindi nyo na ulit mapapaandar yan. Kahit may susi siya, mga sir. So, yung mga sir, safety device para sa inyong mga Honda Click version 2 at version 3. So, sa version 2 muna tayo dahil meron tayong plug and play. So, ayan. So, meron lang kayong konti modified na kayang-kaya nyong gawin kahit na baguhan lang kayo sa pagwa-wiring. So, papakita natin sa inyo yun kapag nag-avail kayo ng ganitong klaseng module para sa inyong mga Honda Click version 2. Sa version 3 kasi, full rewiring dahil wala siyang socket, no? So, ganito ang paggagawa ng mga ka-workshop na sa Honda Click nyo. So, dito sa inyong upuan, so tatanggalin nyo lang to. So, meron yan tornilyo dito para maalis nyo to. Ayan. So, tanggal na kasi siya. Explain ko lang sa inyo kung paano nyo tanggalin yung ganitong, yung pinakaupuan nyo pala, mga ka-workshop. So, may tornilyo yan dito, 1, 2, 3, 4. Tapos, pag natanggal nyo, hilahin nyo lang to. Tapos, meron pa yan, 2 tornilyo dito, yung cover na, yung pinaka-cover nito. So, tatanggalin nyo rin isa. Tapos sa kabila rin meron yan, 2. So pagkatanggal nyo yon sa upuan, meron dyan 3 nut. So dito. 3 bolts. Isa dyan, isa dito, tsaka dito sa gitna. So pag natanggal nyo yung mga yon, pwede nyo lang iangat yung inyong pinakaupuan. So tanggalin nyo yung pinakaupuan yung mga kapatid. So, tatanggal mo na to. Tanggalin ko lang muna at pakita natin sa inyo yung loob na pagkakabitan nyo ng inyong anti-theft alarm o yung inyong anti-theft device. Yun, pag natanggalin nyo na yung pinakaupuan nyo, hanapin nyo dyan yung kulay green. Ito. Itong green na socket. Ayan. So, sa mga version 2 to, sa version 3 kasi wala nang socket na ganito. Diretso siya. Nasa loob lang ng pinaka-harness yung kanyang switch ng kanyang side stand. So, dito meron pa. Ayan, may socket siya. So, yan, tatanggalin nyo yan. Tapos, i-connect nyo yung kulay green. So, kung mapapansin nyo, may black na rito kasi kinuha ko yan dito sa loob, no, para magkaroon ng positive. So, hanapin nyo dyan, bubuksan nyo lang ito yung side na to. Hanapin nyo dyan yung color black, yung pure black. So, ayan. 3 yan. Nakikita nyo dyan, 3. So, gumawa tayo ng isa, kinabit natin para magkaroon ng supply na positive na ikakabit natin sa ating module. So, ayan. So, pagkatapos nyan, kakat nyo lang yung isang part. So, ito. Kakat nyo lang yung isang part na green. So, pag nakat nyo na, yun isang nakat nyo na papunta dun sa switch, ilalagay nyo sa normally open at saka sa common. So, yung dito papunta sa common, yung isa naman normally open. Papakita natin sa inyo via diagram yan kung paano i-connect. So, yan. So, gumagawa tayo yan. So, yan. Gumagawa tayo dito sa shop. Plug and play na para sa mga version 2 na Honda Click. So, yan. Ito yung module. So, plug and play na lang yan. So, ilalagay mo lang to dito sa papunta sa switch. Kabit lang natin siya. Tapos, yung kabila. Tapos siya. So, pag nakabit nyo na yon, sa akin kasi nilagyan ko siya ng alarm. So, yan. So, meron rin siyang socket ng alarm. Pwede rin naman wala kung ayaw nyo na medyo iskandaloso kapag sinususi. So, ang kagandahan lang kasi ng alarm, kapag inon yung inyong susian, halimbawa nasa parking kayo or gustong nakawin yung inyong motor, pag inon yan, mag-a-alarm siya. Pero wala siyang, ang wala sa kanya yun, katulad ng mga two-way alarm na pag tinatouch yung motor, tumutulog yung
inyong pinakamotor o yung inyong unit. So, yan. Sa mga two-way alarm may ganun. Tsaka wala rin siyang push start. Dito, kapag sinusi lang or dinistrong katong inyong susian, may alarm na tutunog. So, magbibigay siya ng alarma sa mga taong nakapaligid. So, yun. Yung magta-try na magkumuha ng iyong motor, siyempre mangangamba na yung matatakot na. Iiwan na yung motor mo. Okay lang, no? Okay lang na mag-alarm lang mag-alarm kaysa naman manakaw yung motor mo or malobat ka, mas okay yon kaysa buong motor mo ang mawala. So, napakasimple lang nito. So, bakit ba natin kailangan lagyan ng ganito yung ating motor? So, sa panahon ngayon kasi, marami ng mga masasamang loob o marami ng mga kawatan na kinukuha yung ating mga motor. Napakasimple kasi at napakadaling ibenta ng ating motor o lang mga motor sa market, no? Kahit natalon ka sa yan o yung lost paper o yung mga ganito, mga ninakaw o pina-parch out nila. Kaya napakahalaga na palagyan natin ng kahit na papaano na safety device yung ating motor. So marami tayong pwedeng magpalian yan. May two-way alarm, may GPS, tapos ito yung pinakasimple, yung anti-theft alarm, anti-theft device na para sa mga Honda Click or kahit anong motor mga ka-workshop, gumagawa tayo niyan. So papakita natin via diagram kung paano gawin yon at paano ikabit dito sa module yung ganitong klaseng anti-theft alarm. So ayan. So pinakita lang natin sa inyo yung dapat nyo galawin. Ito lang yan, yung green na to at saka yung color black dun sa loob. Kasi yung iba, ang ginagawa, dinedirekto sa battery. So yun. Ang problema naman no, nakaka-drain ng battery once na naka-standby yung iyong motor. Dito, kahit naka-standby yung motor, hindi made-drain ng battery mo at magkakaroon pa siya ng protection kapag sinusian ng yung motor. So yun, gagana siya. So yan. So pakita natin sa inyo via diagram kung paano natin ginawa yung sa module at kinabit doon sa kulay green na socket at sa black wire na kinuha natin dito sa pinaka-harness niya mga ka-workshop. So yan. O yung mga ka-workshop, yan yung pinaka-diagram niya. Simple lang naman yan. So yung module, tapos yung male-female connector niya yung color green na tinuro natin kanina, tsaka yun black wire na galing sa loob ng harness na pagkakabitan nyo lang inyong positive. So, para hindi na kayo pupunta pa sa battery. So, yan. Napakasimple lang yan. So, ito yung pinaka-module nyo. Sa likod ng module nyo, meron yung mga nakasulat sa likod. So, ayan. Makikita nyo, meron siyang negative or yan, negative sign. So, negative yan, ground. Tapos, positive sign. So, positive, dyan yung ikakabit yung inyong positive yung black wire. NO, normally open. Common or yung pinaka-source ng inyong module, yung trigger niya. Tapos NC. So, ito yon mga ka-workshop sa drawing. So, ito. Negative, positive, normally open, common, tsaka NC. So, ang gagamitin nyo lang naman dyan, itong positive at negative, normally open, tsaka common. NC, hindi na. So, ayan. Para in case na pag sinusi, hindi na mapapa-start ang motor mo, wala ka nang pipindutin. Kaya lang, kada sakay mo naman, kailangan mong pindutin yung pinaka-remote mo para gumana yung motor mo, kapandar mo. So, ito yung dalawang green. Kanina, male-female connector. So, ganyan ang style niya. Pag nakasaksak, magka-connect silang dalawa. So, ang gagawin mo dyan, puputulin mo yung isang line. So, ito. Puputulin mo siya, mawawalan siya ng connection. Ayan. So, yan ngayon ang ikakabit mo. Yan linyang yan na pinutol mo dito sa common tsaka normally open. So, yan itong galing papunta sa side stand switch, ikakabit mo sa common. So, yung galing sa side stand switch, nakakabit siya sa common. Tapos yung normally open naman, siya naman yung dito, papunta sa pinaka-harness, sa pinutol nyo. So, ganyan. Yung pinutol nyo yung dalawa, kung mapapansin nyo, nakakabit lang siya sa common tsaka normally open. Kasi siya ang kukunik dyan kapag inon mo yung iyong remote. Tapos yung ground, so ground lang siya. So, pwede mo siya ilagay sa body ground or sa kulay green na wire. So, mas maganda, ako nagkakabit niyan sa body ground ng mga ka-workshop. Tapos yung positive mo, itong positive, ito yung sinasabi ko na ikakabit nyo dito sa black wire. So, yan. Dito. Direkta na siya sa black wire. Yan. So, ganyan lang siya. Napakasimple lang at napakadali mga ka-workshop. So, hindi ka na
mahihirapan mag-install nito. So, ayan. Ganyan lang susundan mo. May kakabit mo na yung ganitong module sa iyong motor. So, ayan. Ulitin natin. Yung pinakasakit, yung color green na tinuro natin, kakat mo yung isang linya niya. So, pag nakat mo yung isang linya, yung papunta sa iyong side stand switch, lalagay mo sa common ng inyong module. Dito sa common ng inyong module. Tapos, yung papunta naman sa harness, lalagay mo naman sa normally open. So, ayan. Tapos, yung kanyang negative, so body ground. Tapos yung positive niya, ito yung sa loob ng harness na binuksan natin yung kulay black wire. So, dyan yung siya ikakabit. So, ayan, napakasimple lang. So, papakita naman natin sa inyo kung paano mag-set kapag naikabit na. So, pag naikabit mo na, nailagay mo na yan, nakita nyo tong, so, ito makikita nyo yung kulay white na to. Yan, switch yan. Mga sir, yan, switch yan. Ito, switch yan, yung white na yan. So, kapag nakabit nyo na, i-on mo yung susi, makikita mo yung ilaw yan. Pag umilaw, pag off ng ilaw, pipress mo to ng 3 na mabilis. 1, 2, 3. Tapos magkakaroon niya ng ilaw. Ito, iilaw yan, mapapansin nyo. Pagka ilaw niyan, ang gagawin nyo naman sa remote nyo, ipipress nyo yung letter A. Pag press nyo ng letter A, so yan, kunin lang natin yung remote mga ka-workshop para makita nyo rin kung paano naman lagay niyan sa ating motor. So, kung paano siya iset sa ating motor. So, eto lang, hanap lang natin yung switch para makita nyo ng actual kung paano iset yung module nyo sa inyong remote. So, ayan, ulitin natin. So, kapag na-on nyo na at nakabit nyo na to sa inyong motor, nakabit nyo na, nagawa nyo na yung diagram niya, nakabit nyo na to. So, hanapin nyo yan, itong kulay white. Yan, yung white na yan yung switch ng module nyo. So, pag on, makikita nyo yung ilaw yan. Pag ilaw, kapag off ng ilaw, pag ilaw niya, pag on mo ng motor, umilaw, hintayin mo siya umoff. Pag na-off, pipress mo siya ng 3. 1, 2, 3. Tapos, magkakaroon ulit siya ng ilaw. Pagkaroon niya ng ilaw, pipindutin mo yung LED, yun on, para ma-on yung iyong motor, or ma-off yung anti-switch, o yung inyong anti-tap. Pindutin mo lang yan. So, magre-register dyan. Iilaw yun, magbiblink, tapos pag namatay ulit, pindutin mo naman yun off. So, magbiblink ulit yun. So, ibig sabihin nun, naset mo na okay na yun. Ito na ang iyong on, ito na ang iyong off. Kasi iba-ibang sequence ng switch na yan. Kaya 3 mabilis na pindot bago nyo i-register yung remote sa inyong module. So, kahit na pare-pareha siya mga sir, yung magtataka kayo, baka sabihin nyo, baka pwede gamitan ng ibang remote, yung inyong module. Hindi po. Kung ano yung na-registered sa kanya, yun lang ang remote na tatanggapin niya sa kanyang module. So, yung mga ka-workshop, napakasimple nito pero tested na mabibigyan ng protection ng iyong motor, no? Kahit pa paano, may kakaroon ka na ng panatag kapag iniwan mo ang motor mo sa ilang na lugar or sa mga parking lot. Kasi usong-uso ngayon, uulitin ko nga, maraming mga masasamang loob ngayon na motor ang target dahil madaling ibenta sa market at napakadaling i-parts out. So, yan. Kung mahal mo yung motor, so, magkabit ka ng ganito. Or kung hindi mo naman kayang ikabit, nagkakabit tayo niyan dito sa shop, mga ka-sir. So, GMA Cavite, Barangay Poblacion 5, Yellow Workshop, mga ka-workshop. So, yan. Gumagawa tayo nito. Kahit anong motor, kaya lang meron lang tayong plug and play nito para sa Honda Click. So, ito. Yan. So, plug and play siya. Kaya lang, meron kayo i-modify doon sa may black wire. So, pero ituturo naman natin sa inyo at napakasimple lang naman. Kahit baguhan ka sa pag-wiring, kaya mo yung ikabit. So, yan. Sasaksak mo na lang yan sa yung socket doon sa yung side stand switch. So, yan mga sir. Sana meron tayong naibahagi sa inyo na pwede nyo may apply sa inyong motor at magkaroon ng safety device sa inyong mga Honda Click or kahit na anong motor. So, yan. Right side sa atin lahat and God bless mga sir.